Yo, what's up mga ka-idol? This is Anaver TV again. Siyempre, kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, ay huwag nyo naman kalimutan paki-subscribe and click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito. At syempre, nag-upload na din tayo sa ating Facebook page mga ka-idol. Huwag nyo naman kalimutan paki-follow naman. So, ang kwento natin mga ka-idol, ito yung Tim Duncan story. So, ito yung tinaguring the big fundamental sa NBA history mga ka-idol. Ito yung ang hari ng bank shot. So, paano nga ba ito nangyayari? Dahil ito ay isang tahimik lamang na superstar mga ka-idol dito sa NBA mga ka-idol. So, para mas lalo pang maintindihan yung video mga ka-idol ay samahan nyo akong i-play yung video na nanggaling kay Kwentong Basketball mga ka-idol. Siyempre, huwag nyo naman kalimutan i-subscribe na din si Kwentong Basketball mga ka-idol. So maraming salamat at humanap na ng pwesto mga ka-idol para samahan nyo akong panoorin yung video na i-play natin. So let's go! Naalala nyo pa ba ang hari ng bank shot mga idol? Ang player sa NBA na napaka-basic kung kumilos ngunit malupit ito mga idol. Dahil napaka-basic man itong maglaro ay may napatunayan ito sa kanyang naging karera sa NBA. Dahil siya ay 5-time NBA champion, 3 times finals MVP at 2-time regular season MVP. Ito ay walang iba kundi ang binansagang the big fundamental sa NBA na si Tim Duncan. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-uusapan ng kanyang kwentong basketball. Kaya tara, diretso na tayo mga idol. 1997 NBA draft nang pumasok ang 6'11" power forward and center na si Tim Duncan sa NBA. Siya ang So dalawang ano pala nito role, forward tsaka center. Pwede, nalala ko dati sa Spurs ay ginawang forward kasi meron silang center dati na si Robinson mga ka-idol. First overall pick noon mga idol na pinili ng koponan ng San Antonio Spurs. Isa din itong si Tim Duncan sa pinaka-loyal sa koponan dahil hanggang nagretiro ito ay hindi ito lumipat pa ng ibang koponan. Well, sa kanyang rookie season mga idol ay pang all-star caliber kaagad ang ipinamalas nito sa liga ng NBA dahil nag-average siya noon ng 21 points at 12 rebounds per game. Kaya walang duda mga idol sa performance niyang ito. Siya nga ang natanghal noon na Rookie of the Year. At dahil pang all-star caliber nga ang kanyang naipamalas ay kahit na rookie pa lang ito ay nakasama kaagad siya sa NBA All-Star Game. 15 times itong may appearance sa All-Star Game at taong 2000 nang makuha niya ang All-Star Game MVP. 1998-1999 season ito ang kanyang pangalawang season sa liga mga idol. At sa season na ito nang makuha niya ang kanyang unang kampyonato. Nakalaban nila sa finals noon ng New York Knicks. Muntik pa nilang mawalis noon ng New York Knicks mga idol na tinapos ang serya sa standing na 4-1. At siya nga ang itinanghal noon na finals MVP. 2001-2002 season nang umaverage ito ng 26 points at 13 rebounds per game. Kaya sa ganda ng performance niya ito mga idol, siya ang tinanghal na regular season MVP. Ngunit nakatapat nila ang prime Kobe at Shaq noon sa semifinals ng playoffs. Nilaglag sila ng Lakers noon sa standing na 4-1. Sa sumunod na season lang mga idol ay nakuha ni Tim Noong time na yun mga idol, di rin basta yung lineup ng Lakers. Kasi nandito pa si Shaquille O'Neal, Kobe Bryant at marami pang mga role player na malalakas din maglaro. Kaya kumbaga ito yung kalakasan ng Lakers, powerhouse. Duncan ng back-to-back regular season MVP at sa season ding ito ay nakabawi sila sa Los Angeles Lakers nang makaharap nilang muli ito sa semifinals ng playoffs. Tinalo nila ang Lakers doon sa standing na 4-2 at sila nga ang pumasok sa 2003 NBA Finals. Nakalaban naman nila noon ng New Jersey Nets. Tinapos ng Spurs ang serya sa Game 6 at ito nga ang kanyang pangalawang kampyonato at pangalawang Finals MVP. 2005 NBA Finals versus Detroit Pistons, ang isa sa pinakamagandang laban ng San Antonio Spurs. Malakas ang Pistons noon mga idol, ang dalawang walas si Chauncey Billups, Hamilton at Tayshaun Prince. Umabot sa Game 7 ng kanilang serya ngunit nanaig pa din ng Spurs noon mga idol. At ito na nga ang pangatlong kampyonato ni Duncan. Ngunit ito na ang huling pagtanghal sa kanya bilang Finals MVP. 2000. Sabi yung mga ka-idol ng mga taon na yun, talagang nilampaso nila yung NBA. Kumbaga sila yung naghahari. Meron namang iba na malalakas na team. Gaya ng Los Angeles Lakers, yun, gaya ng Piston. Yun nga lang, mas komplikado yung kanilang kanilang team
gawa ng mararaming ang magagaling dito sa Spurs. 2007 NBA Finals nang makatapat na niya ang batang-batang si LeBron James. Ngunit hindi naging maganda ang kanilang bakbakan sa finals mga idol dahil winalis nila ang koponan ng Cavaliers noon. At ito nga ang kanyang pang-apat na kampyonato. Sa seryeng ito ay si Tony Parker na ang naitanghal na Finals MVP 2013-2014 season after 7 years mga idol bago niya nakuha ang kanyang pang-5 at huling kampyonato sa liga ng NBA nang makaharap nila ang Big 3 ng Miami Heat na sila Bosh, Wade at LeBron James sa 2014 NBA Finals. Muntik pa nilang mawalis ang Heat noon mga idol na tinapos agad ang serya sa Game 5. Si Kawhi Leonard naman noon ang itinanghal na Finals MVP. After 19 seasons ng kanyang naging karera sa NBA, July 11, 2016 nang mag-anunsyo na ito ng kanyang retirement sa NBA. After 5 months ay niretiro na ng San Antonio Spurs ang number 21 jersey number ni Tim Duncan. Siyempre napabilang din siya sa Hall of Fame, ganun din sa NBA 75th anniversary team. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera? Yung grabe yung Tim Duncan, napaka-loyal sa team. Bukod doon, napakabait na player mga ka-idol. Tahimik lang mara Kawhi Leonard. So, magkakampi nga naman. So, yun. Sana nagustuhan nyo yung video natin mga ka-idol. So, huwag na naman kalimutan mag-like. Kasi hindi pa po nakapag-subscribe dahil nakaabot kayo dito sa video na ito. Mag-subscribe na din and click all. Sa Facebook naman ay huwag nyo naman kalimutan i-follow yung ating Facebook mga ka-idol. Maraming salamat and see you next video mga ka-idol.